Isang nakakabinging kulog ang yumanig sa buong kapaligiran, kasabay ng matatalim na kidlat na tila humihiwa sa madilim na langit. Halos mapatid ang hininga ni Clarissa nang matisod siya sa isang malambot at mabigat na bagay sa labas ng kanyang pinto. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, naramdaman niya ang malamig na balat ng tao sa kanyang paanan. May bangkay sa labas ng kanyang bahay. Napaatras siya, ang kanyang puso ay kumalabog ng pagkalakas-lakas sa kanyang dibdib. Akmang sisigaw siya sa takot, ngunit mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig. Hindi niya pwedeng gisingin ang mga bata. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahang lumuluhod sa putikan. Kailangan niyang siguraduhin. Buhay pa ba ito? O may dinalang malas ang bagyo sa kanilang pintuan? Kanina lang, ang gabing ito ay dapat na puno ng tuwa. Kahit simple lang. 3 maliliit na cupcake na may tig-isang kandila. Iyon lang ang nakayanan ng bulsa ni Clarissa para sa ika-7 kaarawan ng kanyang kambal na sina Carlo, Clara at Kaloy. Naalala niya ang mga ngiti ng kanyang mga anak kanina. Ang kislap sa kanilang mga mata nang hipan nila ang mga kandila. "Wish ko po magkaroon na tayo ng malaking bahay," sigaw ni Carlo. "Ako naman, sana hindi na pagod si Mama," bulong ni Clara habang yumayakap sa kanya. "At sana dumating na si Papa," mahinang sabi ni Kaloy. Ang hiling na yon ay tila isang punyal na tumarak sa puso ni Clarissa. Kung alam lang ng mga bata kung bakit wala ang kanilang ama. Kung alam lang nila ang sakripisyong ginawa niya para ilayo sila sa mundong yon. Napapikit si Clarissa habang ang ulan ay patuloy sa paghampas sa kanyang mukha. Bumalik siya sa kasalukuyan, sa lalaking nakahandusay sa putikan. Huminga siya ng malalim at inilapit ang kanyang mukha upang tingnan ito. Sa isang iglap, muling gumuhit ang kidlat sa langit. Ang liwanag ay tumama mismo sa mukha ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang matangos na ilong. Ang pamilyar na hugis ng panga. Kahit puno ng putik at galos, hinding-hindi siya pwedeng magkamali. Emmanuel, ang amo niyang minahal niya. Ang lalaking nangako ng kasal sa iba habang dinadala niya ang kanyang mga anak. Ang lalaking dahilan kung bakit siya nagtatago sa liblib na lugar na ito sa loob ng 7 taon. "Paano?" bulong ni Clarissa. Ang boses ay basag sa takot. "Paano mo ako nahanap?" Dudulog na sana siya pabalik sa loob ng bahay. Isasara niya ang pinto. Ilulak niya ito at magpapanggap na wala siyang nakita. Hahayaan niya itong mamatay sa lamig. Iyon ang nararapat sa kanya. Tumalikod siya, handa nang tumakbo. Ngunit biglang may humawak ng mahigpit sa kanyang binti. Napasinghap si Clarissa at tuntik nang mapatili. "Tulong!" Ang boses ay garalgal, mahina at puno ng pagdurusa. Hindi ito ang boses ng makapangyarihang CEO na kilala niya noon. Ito ay boses ng isang taong ubos na. "Parang awa mo na." Muling ungol ng lalaki, hindi iminumulat ang mga mata. Napatigil si Clarissa. Ang kanyang isip ay sumisigaw na tumakbo, pero ang kanyang puso, ang pusong traidor na minsan nang nagmahal sa lalaking ito, ay hindi makahakbang palayo. Tiningnan niya ang bintana kung saan natutulog ang 3 anghel niya. Ang mga anak ni Emmanuel. Napamura siya sa isip. Hindi siya pinalaking walang puso. Sa kabila ng galit, sa kabila ng takot, yumuko si Clarissa. Buong lakas niyang hinila ang mabigat na katawan ni Emmanuel papasok sa maliit nilang sala. Basang-basa ang sahig. Ang amoy ng putik at dugo ay humalo sa amoy ng natutunaw na kandila ng cake. Isinara niya ang pinto at mabilis na ikinandado ito. Hinihingal na napaupo si Clarissa sa sahig, katabi ng lalaking kinamumuhian at minahal niya. Kumuha siya ng basahan at dahan-dahang pinunasan ang mukha ni Emmanuel. Nanginginig pa rin ang kanyang mga daliri. Ang lalaking ito ang sumira sa buhay niya. At ngayon,
Heto siya. Inaalagaan ito. Bakit siya nandito? Kukunin ba niya ang mga bata? Ipapakulong ba niya si Clarissa dahil sa pagtakas noon? Biglang gumalaw ang mga talukap ng mata ni Emmanuel. Napahinto si Clarissa. Gusto niyang maghanda ng paliwanag? O di kaya ay sumbatan ito agad? Dahan-dahang iminulat ni Emmanuel ang kanyang mga mata. Mapungay, pagod at walang laman. Nagkatitigan sila. Inaasahan ni Clarissa ang galit. Inaasahan niya ang pagludlod. Inaasahan niya ang pamilyar na awtoridad sa boses nito. Ngunit kumunot lang ang noo ni Emmanuel. Tila isang batang naliligaw. Tumingin ito sa paligid ng masikip na bahay, sa tumutulong bubong, at pabalik sa mukha ni Clarissa. "Sino ka?" tanong ni Emmanuel. Ang boses ay puno ng pagtataka. Natigilan si Clarissa. "Bakit, Kit?" Napahawak si Emmanuel sa kanyang ulo, tila nasasaktan. "Bakit ako nandito? At sino ako?" Nanigas si Clarissa sa kanyang kinauupuan. Tinitigan niya ang mga mata ni Emmanuel. Naghahanap siya ng kasinungalingan, ng panlilinlang. Pero wala siyang makita, kundi takot at kawalan. Ang ama ng kanyang mga anak, ang lalaking 7 taon niyang tinatakbuhan, ay nasa harap niya ngayon at hindi nito kilala ang sarili niya. Masakit ang buong katawan ni Emmanuel nang magising siya. Parang binibiyak ang kanyang ulo sa tindi ng kirot. Pero mas masakit ang nakikita ng kanyang mga mata. Nakatitig siya sa kisame na may mga bakas ng tulo ng ulan. Ang dingding ay gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Ang hangin ay amoy luma at amoy kahirapan. Dahan-dahan siyang bumangon at nakita niya si Clarissa. Nakatulog ito sa isang sirang silya sa gilid ng higaan, yakap ang sarili dahil sa lamig. Ang babaeng minahal niya ng higit sa buhay niya, ngayon ay mukhang mas matanda sa edad nito. Payat, maputla, at bakas sa muka ang 7 taong paghihirap. Napaluha si Emmanuel. Gusto niyang hawakan ang mukha nito. Gusto niyang humingi ng tawad sa lahat ng sakit na idinulot niya. "Naaalala ko ang lahat." Bulong niya sa sarili, sa isip lamang. Iyon ang totoo. Walang amnesia, walang pagkalimot. Ang totoo, 5 taon na niyang hinahanap si Clarissa. Ginugol niya ang yaman at oras niya para matunton ito. At ngayong nahanap na niya, alam niyang hindi siya tatanggapin ni Clarissa kung sino siya noon. Ang Emmanuel na kilala ni Clarissa ay ang lalaking duwag, ang lalaking nakatali sa iba. Kaya kailangan niyang maging ibang tao. Kailangan niyang maging si walang pangalan. Gumuhit ang kirot sa puso niya nang makita ang suot ni Clarissa. Isang kupas na duster na halatang ilang taon nang ginagamit. "Kasalanan ko to?" Sisi niya sa sarili. Biglang gumalaw si Clarissa. Mabilis na humiga ulit si Emmanuel at ipinikit ang mga mata. Kinuyom niya ang mga kamao sa ilalim ng kumot. Kailangan niyang galingan ang pag-arte. Ito lang ang paraan para manatili siya. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Clarissa. "Gising ka na ba?" tanong nito. Ang boses ay matapang, pero may halong pag-aalala. Dumilat si Emmanuel at nagkunwaring naguguluhan. Tumingin siya sa paligid, pagkatapos ay kay Clarissa. "Nasaan ako?" tanong niya. "Sino ka?" Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Clarissa. "Nasa ligtas kang lugar." Sagot nito. Hindi sinasabi ang pangalan. "Nakita kita sa labas kagabi. Hinimatay ka." Akmang magsasalita pa sana si Emmanuel nang biglang bumukas ang pinto ng kabilang kwarto. 3 pares ng maliliit na paa ang tumakbo palapit. "Mama, Mama, sino po siya?" tanong ng isang batang lalaki. "Hala, ang laki niya." "Higante ba siya, Mama?" tanong naman ng isang batang babae. Natigilan si Emmanuel. Para siyang binugbog sa dibdib sa sobrang lakas ng kabog ng puso niya. 3 bata, 2 lalaki, 1 babae. Tinitigan niya ang mga ito. Ang mga mata nila, ang hugis ng ilong. Nakuha nila ang lahat sa kanya. Sila ang mga anak niya.
Ang mga anak na hindi niya nakitang lumaki. Ang mga anak na dapat ay kayakap niya sa loob ng isang mainit at magarang bahay, hindi sa lugar na ito. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing, "Ako ang papa niyo." Pero nanatili siyang tahimik, pilit na pinipigil ang panginginig ng kanyang panga. Siya si... Nag-isip sandali si Clarissa. Tumingin ito kay Emmanuel ng makahulugan. Siya si Tito Eman. Kaibigan siya ni Mama dati. Pero may sakit siya ngayon. Hindi siya makakaalala. Tito Eman? Ulit ng batang lalaki na sa tingin niya ay si Carlo. Lumapit ito at hinawakan ng kamay ni Emmanuel. Mainit ang palad ng bata. Ang init na yon ay parang kuryenteng dumaloy sa buong katawan ni Emmanuel. Tumutunaw sa yelo ng puso niya. "Hello po, Tito Eman," ngiti ng bata. "Ako po si Carlo, ito si Clara at si Kaloy." Napilitan si Emmanuel na ngumiti, kahit na ang gusto niya ay humagulgol. "Hello," garalgal niyang sagot. "Ang babait niyong mga bata." Mabilis na hinila ni Clarissa ang mga bata palayo. "Sige na, laro muna kayo sa labas. Mag-uusap lang kami ni Tito Eman niyo." Nang makalabas ang mga bata, nagbago ang anyo ni Clarissa. Mula sa pagiging malambing na ina, naging matigas ito muli. Humarap ito kay Emmanuel habang nakapamiwang. "Makinig ka," seryosong sabi ni Clarissa. "Wala akong pera pampaospital sa'yo. Pwedeng-pwede kitang paalisin ngayon din." Yumuko si Emmanuel, nagpapakumbaba. "Wala akong mapupuntahan. Hindi ko alam kung saan ako uuwi." Bumuntong hininga si Clarissa, bakas ang awa sa kabila ng tigas. "Pwes, pwede kang manatili dito habang nagpapalakas ka. Tutulong ka sa gawaing bahay. Pero tandaan mo to." Lumapit ang mukha ni Clarissa sa kanya. Naamoy ni Emmanuel ang pamilyar na pabango nito. Amoy sampagwita at sabon. Sa oras na maalala mo kung sino ka o kung saan ka nanggaling, aalis ka na agad. Naiintindihan mo ba? Tumango si Emmanuel. Pangako. Isang kasinungalingan dahil hinding-hindi na siya aalis. Gagawin niya ang lahat para paibigin ulit si Clarissa kahit sa katauhan ng isang Tito Eman na walang memorya. Tumalikod si Clarissa para maghanda ng agahan. Pinanood siya ni Emmanuel. Nakita niya kung paano gumalaw si Clarissa sa maliit na kusina. Kumuha ito ng kutsilyo para maghiwa ng gulay, pero napansin ni Emmanuel na parang bumagal ang kilos nito. Huminto si Clarissa sa paghihiwa. Napahawak ito sa gilid ng mesa. Kumunot ang noo ni Emmanuel. "Ayos ka lang ba?" tanong niya, akmang tatayo. "Ayos lang." Mahinang sagot ni Clarissa. Nahilo lang Hindi na natapos ni Clarissa ang sasabihin. Bumagsak ang hawak nitong kutsilyo. Kasunod nito ang paglambot ng tuhod niya. "Clarissa!" Nakalimutan ni Emmanuel ang pagpapanggap. Mabilis pa sa kidlat siyang bumangon at sinalo ang katawan ni Clarissa bago pa ito tumama sa sementadong sahig. Nayakap niya ito ng mahigpit. Ang payat-payat nito. Sobrang init ng balat. "Gising! Huwag kang bibigay!" Sigaw ni Emmanuel. Ang takot ay bumalot sa kanya. Narinig niya ang sigawan ng mga bata mula sa labas. Pero ang nakikita lang ni Emmanuel ay ang maputlang mukha ng babaeng mahal niya na ngayon ay walang malay sa kanyang mga bisig. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi lang kahirapan ang kalaban nila. May mas malalim, mas madilim na problema ang naghihintay. Malamig. Sobrang lamig ng hangin sa loob ng klinika. Pero alam ni Clarissa na hindi ito galing sa aircon. Ang lamig ay nanggagaling sa mga salitang kakahulog lang mula sa bibig ng doktor. Stage 4 uterine cancer. Kumalat na ito, Clarissa. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng electric fan sa sulok, ang tunog ng mga sasakyan sa labas, lahat yun ay biglang nawala. Ang tanging naririnig lang ni Clarissa ay ang malakas at mabilis na tibok ng sarili niyang puso. Dug, dug, dug. Ito na ba yun? Ito na ba ang huling mga tibok? "Dok,
Garalgal ang boses niya. Parang may nakabarang bato sa lalamunan. Baka nagkakamali lang po kayo. Nahilo lang ako kahapon. Stress lang to, di ba? Pagod lang ako sa trabaho. Umiling ang doktor. Isang matandang lalaki na hindi man lang makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Hawak nito ang isang folder, ang papel na naglalaman ng kanyang sentensya. Nakita namin sa tests nung dinala ka rito kahapon. Sabi nito, sa walang emosyong boses, may taning na ang buhay mo, Hija, ilang buwan. Baka swerte na ang kalahating taon. Napahawak si Clarissa sa gilid ng mesa. Gusto niyang magwala. Gusto niyang punitin na ng mga papel. Gusto niyang sumigaw na, hindi pwede. Hindi pwede dahil may 3 batang naghihintay sa kanya sa bahay. Sino ang magsusuklay ng buhok ni Clara bago pumasok sa eskwela? Sino ang tutulong kay Carlos sa assignment niya sa math? Sino ang yayakap kay Kaloy kapag inaatake ito ng hika sa gabi? Lumabas si Clarissa ng klinika na parang isang bangkay na naglalakad. Naglakad siya ng walang direksyon hanggang sa mapadpad siya sa isang parke. Naupo siya sa isang bench, sa ilalim ng isang puno na unti-unting nalalagas ang mga dahon. Sa di kalayuan, may nakita siyang isang pamilya, isang nanay, tatay, at ang kanilang anak na naghahabulan. Rinig na rinig niya ang halakhak nila. Ang sakit. Sobrang sakit na parang pinipiga ang puso niya. Bakit siya pa? Bakit ngayon pa? Kung kailan nagsisimula nang maging maayos ang lahat. 7 taon siyang nagtiis. 7 taon siyang nagtago, nagtrabaho ng marangal, at isinakripisyo ang lahat para sa mga anak niya. At ito ang ganti ng tadhana? Napayuko si Clarissa at doon. Bumigay na siya. Isinubsob niya ang mukha sa kanyang mga palad at humagulgol. Walang boses, puro luha lang at pangangatog ng balikat. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigil ay bumuhos na parang ulan. Diyos ko! Bulong niya sa hangin. Huwag muna. Huwag naman ngayon. Ang liliit pa nila. Pero walang sumagot sa kanya, kundi ang ihip ng hangin. Nang maubos ang luha niya, tumayo si Clarissa. Mabigat ang bawat hakbang, pero kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang makita ang mga anak niya. Pagdating niya sa tapat ng kanilang maliit na bahay, narinig niya ang tawanan. Tawanan na matagal na niyang hindi naririnig sa loob ng malungkot na bahay na yon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Natigilan siya sa nakita niya. Sa gitna ng sala, nakadapa si Emmanuel. Si Tito Eman. Nasa likod nito si Kaloy, na parang nakasakay sa kabayo. Sina Carlo at Clara naman ay tumatawa habang hinihila ang kamay ng lalaki. Ang amo niyang seryoso at istrikto noon, ngayon ay nagpapakakabayo para sa mga batang hindi naman nito kilala. O kilala nga ba? Napatingin si Emmanuel sa kanya. Huminto ito sa pagtawa. Dahan-dahan itong tumayo. Inalalayan si Kaloy pababa. Nakita ni Clarissa ang pawis sa noo ni Emmanuel, ang dumi sa damit nito. Pero nakita rin niya ang kakaibang ningning sa mga mata nito habang nakatingin sa mga bata. Ang mga anak niya ay masaya. Ligtas sila sa piling ng lalaking ito. Sa isang iglap, isang napakabigat na desisyon ang nabuo sa isip ni Clarissa. Isang desisyon na dudurog sa pride niya, pero sasalba sa kinabukasan ng mga anak niya. Mamamatay na siya. Wala na siyang oras para sa galit. Wala na siyang oras para sa paghihiganti. Ang kailangan ng mga anak niya ay ama. Mama, nandyan ka na pala, sigaw ni Clara at tumakbo para yumakap sa kanya. Niyakap ni Clarissa ang anak ng mahigpit. Inamoy niya ang buhok nito. Pilit na imememorya ang amoy. Sige na, sabi niya sa mga bata. Pilit na pinatatag ang boses. Pumasok na kayo sa kwarto. Matulog na kayo. May pag-uusapan lang kami ni Tito Eman nyo. Nang makapasok ang mga bata, bumagsak ang katahimikan sa sala. Humarap si Clarissa kay Emmanuel. Baka sa mukha ng lalaki ang pag-aalala. Clarissa? Ano ang sabi ng doktor? Bakit
Bakit parang umiyak ka? Lumapit si Emmanuel. Akmang hahawakan siya. Pero umatras si Clarissa. Tinitigan niya ito. Ang mukha ng lalaking minahal niya. Ang mukha ng lalaking nanloko sa kanya. Ang mukha ng ama ng kanyang mga anak. Kung mawawala siya, si Emmanuel lang ang pwedeng magprotekta sa kanila. Kahit pa nakalimot ito, kahit pa hindi nito alam ang katotohanan, kailangan niyang ipagkatiwala ang pinakamahalagang yaman niya sa isang estranghero. Huminga ng malalim si Clarissa. Iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ng mahigpit ang palad ni Emmanuel. Malamig ang kamay niya, pero mainit ang kay Emmanuel. "Eman?" sabi niya, at sa unang pagkakataon, binanggit niya ang pangalan nito nang walang halong galit, kundi puro pagsusumamo. Bakit? Bakit? Tanong ni Emmanuel, naguguluhan. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Clarissa. Kailangan mong mangako sa akin. Bulong niya. Ang boses ay nanginginig sa bigat ng emosyon. Kahit hindi mo alam kung sino ka, kahit hindi mo alam kung saan ka galing, mangako ka na hinding-hindi mo pababayaan ang mga batang yon. Kumunot ang noo ni Emmanuel. Clarissa, anong ibig mong sabihin? Saan ka pupunta? Tinitigan siya ni Clarissa ng diretso sa mata. Dahil may sasabihin ako sa'yo. Pagpapatuloy ni Clarissa, handa ng bitawan ng bomba na wawasak sa katahimikan ng gabi. Isang lihim na dinala ko sa loob ng 7 taon. Binasag ng kuliglig ang katahimikan sa loob ng maliit na bahay. Nakatitig si Emmanuel kay Clarissa. Ang mukha nito ay puno ng kalituhan, naghihintay sa karugtong ng sasabihin niya. Nanginginig ang mga kamay ni Clarissa habang hawak ang isang luma at gusot na litrato. Ito ang kaisa-isang litrato ni Emmanuel na itinago niya. Isang stolen shot noong nasa opisina pa sila, noong masaya pa ang lahat. Inilatag niya ito sa mesa, sa gitna ng liwanag ng aandap-andap na lampara. Tingnan mo yan, Eman. Utos ni Clarissa. Ang boses ay halos pabulong. Tingnan mo ng maigi. Utos ni Clarissa. Ang boses ay halos pabulong. Yan ang buhay mo bago ka napadpad dito. Dahan-dahang kinuha ni Emmanuel ang litrato. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinihimas ang makintab na papel. Sa litrato, nakasuot siya ng mamahaling suit. Nakaupo sa isang opisina na tanaw ang buong lungsod. Mukha siyang makapangyarihan. Mukha siyang hari. Pero sa loob-loob ni Emmanuel, ang lalaking nasa litrato ay isang bilanggo. Bilanggo ng mga inaasahan ng pamilya. Bilanggo ng isang relasyong walang pag-ibig. Ako ba to? Tanong niya. Pilit na pinapaos ang boses para magtunog na guguluhan. Mukhang mayaman ako. Mukhang masungit. Oo. Sagot ni Clarissa. Tumutulo na ang luha. Ikaw si Emmanuel. Sir Emmanuel ang tawag sa'yo ng lahat. Ikaw ang boss ko. Napatahimik si Emmanuel. Alam niyang ito na ang sandali. Huminga ng malalim si Clarissa. Tila ba iniipon niya ang lahat ng lakas na natitira sa kanyang nanghihinang katawan. Pero hindi lang yan ang kailangan mong malaman. Dagdag ni Clarissa. Lumapit siya at hinawakan ang magkabilang balikat ni Emmanuel. Tinitigan siya nito ng diretso. Tagos hanggang buto. Ang mga batang yon, sina Carlo, Clara, at Kaloy. Pumiyok ang boses ni Clarissa. Hindi mo sila pamangkin, Eman. Hindi mo sila basta kalaro. Binitawan ni Clarissa ang katotohanang 7 taon niyang itinago. Mga anak mo sila. Ikaw ang ama nila. Katahimikan. Nakabibinging katahimikan. Kailangan ni Emmanuel na umarte. Kailangan niyang magmukhang gulat na gulat. Binitawan niya ang litrato. Napahawak siya sa kanyang ulo at umatras. Tila ba nasaktan siya sa narinig. Anak? Ulit niya. Umaarte ng pagtanggi. Pero, paano? Wala akong maalala. Paano ako nagkaroon ng pamilya na hindi ko alam? Sa totoo lang, gusto niyang lumuhod. Gusto niyang yakapin si Clarissa at sabihing, salamat. Salamat at sinabi mo rin sa akin.
Nangyari yon bago ka ikasal sa iba. Paliwanag ni Clarissa. Humahagulgol na. Umalis ako kasi natakot ako. Ayaw kong sirain ang buhay mo. Pero ngayon, kailangan kong ibalik sila sa'yo. Lumapit si Clarissa at hinila siya patungo sa kwarto kung saan natutulog ang tatlong bata. Dahan-dahang binuksan ni Clarissa ang pinto. Sa ilalim ng dim light, nakita nila ang mahimbing na tulog ng triplets. Magkakaakbay pa ang mga ito. Tingnan mo sila, bulong ni Clarissa. Nasa kanila ang mga mata mo, nasa kanila ang ngiti mo. Pumasok si Emmanuel sa kwarto. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang umarte. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Inabot niya ang maliit na kamay ni Clara. Hinaplos niya ang buhok ni Carlo. Tumulo ang tunay na luha mula sa mga mata ni Emmanuel. Luha ng pangungulila. Luha ng pagsisisi. Mga anak ko, bulong niya. Ang salitang yun ay parang musika sa kanyang pandinig. Naramdaman niya ang kamay ni Clarissa sa kanyang likod. Kaya parang awa mo na, Eman. Pakiusap ni Clarissa. Pilitin mong makaalala. Dahil hindi ko na sila kayang alagaan, may sakit ako. At kapag nawala ako, ikaw na lang ang meron sila. Nanigas si Emmanuel. Kapag nawala ako, gusto niyang harapin si Clarissa at sabihing hindi ito mamamatay. Nagagawin niya ang lahat, uubusin niya ang yaman niya para gumaling ito. Pero hindi niya pwedeng sabihin, yon nang hindi nabubuko ang pagpapanggap niya. Tumayo siya at hinarap si Clarissa. Niyakap niya ito ng mahigpit, isang yakap na puno ng pangako. Susubukan ko, sagot ni Emmanuel. Pangako, aalamin ko kung sino ako para sa kanila at para sa'yo. Umiyak si Clarissa sa dibdib niya. Sa wakas, gumaan ang pakiramdam nito. Nasabi na niya, may sasalo na sa mga anak niya. Akala nila, iyon na ang katapusan ng gabi. Isang madamdaming pag-amin at pagtanggap. Ngunit nagkamali sila. Biglang may kumatok sa pinto ng kanilang bahay. Hindi ito katok ng kapitbahay. Ito ay katok na mapilit, malakas, at walang galang. Kumala si Clarissa sa yakap. Sino yan? Gabi na ah. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at naglakad patungo sa pinto. Sumunod si Emmanuel sa likod niya, biglang kinabahan. Alam niya ang estilo ng katok na yon. Binuksan ni Clarissa ang pinto. Sa labas, nakatayo ang isang babaeng hindi nababagay sa lugar ng mahihirap. Nakasuot ito ng mamahaling coat, naka-heels na puro putik, at may suot na shades kahit gabi na. Tinanggal ng babae ang kanyang shades at ngumiti. Isang nangiting hindi umaabot sa mata. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa. Kilala niya ang mukhang ito. Nakita niya ito sa mga magazine noon. Isabel? Bulong ni Clarissa. Tumawa ng mahina si Isabel. Pumasok ito sa loob ng bahay ng walang paalam. Nilibot ang tingin sa masikip na sala at diring-diri na tumingin sa sahig. Pagkatapos, dumapo ang tingin nito kay Emmanuel na nakatayo sa dilim. Well, sarkastikong sabi ni Isabel. Pumalakpak siya ng dahan-dahan. Ang galing ng palabas niyo, baling ni Isabel kay Clarissa bago tumingin ng matalim kay Emmanuel. Akala ko ba nawawala ka, honey? Yun pala, naglalaro ka lang ng bahay-bahayan kasama ang katulong mo. Naramdaman ni Clarissa ang paglamig ng buong katawan niya. Tumingin siya kay Emmanuel, naghihintay ng sagot. Pero nakita niya sa mukha ni Emmanuel hindi ang pagkalito ng isang taong may amnesia, kundi ang takot ng isang taong nahuli sa akto. Nanigas ang dugo ni Emmanuel sa kanyang mga ugat. Ang boses ni Isabel ay parang kuko na kumamot sa blackboard. Matinis, mapanlait, at puno ng panganib. Nakatayo ito sa may pinto, nakangisi na parang isang lobo na nakahanap ng korderong ligaw. Naramdaman ni Emmanuel ang titig ni Clarissa. Ang mga mata nito ay nagpapalipat-lipat sa kanya at kay Isabel. Puno ng tanong, puno ng hinala. Honey? Ulit ni Clarissa, ang boses ay nanginginig.
Eman, bakit kanya tinatawag na honey? At bakit parang hindi ka gulat? Kailangan ni Emmanuel na kumilos agad. Kung magsasalita pa si Isabel dito, sa loob ng pamamahayag ni Clarissa, mabubunyag ang lahat. Mabubunyag na hindi siya nawawala, na alam niya ang ginagawa niya, na niloloko niya si Clarissa, at ang mas malala, baka madamay ang mga bata. Lumabas tayo. Madiing utos ni Emmanuel. Nakalimutan niya ang pag-arte. Nawala ang garalgal sa boses niya. Nawala ang pagkabuktot ng katawan niya. Sa isang iglap, siya muli si Emmanuel, ang CEO na sanay mag-utos. Mabilis siyang lumapit kay Isabel. Hinawakan niya ito sa braso ng mahigpit, mas mahigpit sa kinakailangan. Aray, ano ba? Reklamo ni Isabel. Huwag dito. Bulong ni Emmanuel sa tenga nito. Ang boses ay may halong banta. Bago pa makapagsalita si Clarissa, hinila na ni Emmanuel si Isabel palabas ng bahay, papunta sa madilim at maputik na kalsada. Ang ulan ay tumila na, pero ang hangin ay nanatiling malamig. Pagkalayo nila ng ilang metro mula sa pinto, winaksi ni Isabel ang kamay ni Emmanuel. Bitawan mo nga ako, ang dumi-dumi mo. Sigaw ni Isabel habang pinapagpag ang kanyang mamahaling coat. Tumingin ito kay Emmanuel nang may pandidiri. Look at you. Ang CEO ng Montefalco Group, amoy squatter. Huminga ng malalim si Emmanuel. Itinayo niya ang kanyang sarili. Wala na ang yumukong postura ng isang taong may amnesia. Tinitigan niya si Isabel gamit ang kanyang matatalim na mata. Paano mo nalaman na nandito ako? Seryosong tanong niya. Tumawa si Isabel. Please, Emmanuel. Ako to. May private investigator ako. Akala mo ba matataguan mo ako habang buhay? Lumapit si Isabel at hinawakan ang kwelyo ng gusot na t-shirt ni Emmanuel. 5 taon kitang hinayaan na hanapin ang babaeng yan, bulong nito. Pero sumusobra ka na. Ibinigay mo sa mga bastardo mong anak ang shares ng kumpanya. Ibang ka na ba? Nag-init ang ulo ni Emmanuel. Hinawin niya ang kamay ni Isabel. Wag na wag mong tatawaging bastardo ang mga anak ko. Gigil na sagot ni Emmanuel. At wala kang pakialam sa gagawin ko sa pera ko. May pakialam ako, sigaw ni Isabel. Dahil fiancé mo pa rin ako sa papel. Kapag nalaman ng board na nababaliw ka na at nakikipaglaro sa katulong na yan, babagsak ang stock natin. Napasilip si Emmanuel sa bintana ng bahay ni Clarissa. Nakita niyang gumalaw ang kurtina. Alam niyang nakasilip si Clarissa. Agad na binago ni Emmanuel ang kanyang ekspresyon. Mula sa galit, pinalitan niya ito ng mukha ng pagmamakaawa sakaling makita siya ni Clarissa. Pero ang mga salitang lumabas sa bibig niya ay matigas pa rin. Umalis ka na, Isabel. Hinding-hindi ako babalik sa'yo. Ngumisi si Isabel, isang ngisi na nagpatindig ng balahibo ni Emmanuel. Talaga? Kahit sabihin ko kay Clarissa na ang Tito Eman na kinupkup niya ay hindi naman talaga nawawala sa sarili? Nanlaki ang mata ni Emmanuel. Sasabihin ko sa kanya na pinaglalaruan mo lang siya. Pagpapatuloy ni Isabel, na kaya ka nagpapanggap na may amnesia ay para linlangin siya ulit. Sa tingin mo, mapapatawad ka pa niya kapag nalaman niyang nagsisinungaling ka na naman? Natigilan si Emmanuel. Alam niyang talo siya. Ang tiwala ni Clarissa ay parang basag na salamin na pilit niyang binubuo. Kapag nalaman nito ang totoo ngayon, habang sariwa pa ang luka, mawawala ito sa kanya habang buhay. Ano ang gusto mo? Mahinang tanong ni Emmanuel. Bumalik ka sa opisina bukas, utos ni Isabel. Ayusin mo ang gulo sa kumpanya at iwan mo ang lugar na to. Hindi ko pwedeng iwan si Clarissa. May sakit siya. Nagkibit-balikat lang si Isabel. Not my problem. Binibigyan kita ng 24 hours. Kapag hindi kita nakita sa opisina, babalik ako dito. At sisiguraduhin kong malalaman niya at ng mga anak mo kung gaano ka kasinungaling na tao. Tinalikuran siya ni Isabel at sumakay sa naghihintay na itim na kotse sa di kalayuan. Naiwan si Emmanuel na
nakatayo sa dilim, basag, talo. Nanginginig ang kanyang mga kamao. Gusto niyang sumigaw, pero hindi pwede. Kailangan niyang bumalik sa loob. Kailangan niyang magpaliwanag kay Clarissa. Sasabihin niyang dating kakilala lang yun ni Emmanuel na napagkamalan siya. Oo, iyon ang gagawin niya. Magpapanggap pa rin siya. Huminga siya ng malalim at naglakad pabalik sa pinto. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Clarissa, umalis na siya. May baliw lang na. Natigil si Emmanuel sa pagsasalita. Nasa gitna ng sala si Clarissa. Hindi ito nakatingin sa kanya. Nakatingin ito sa isang bagay na hawak nito. Nanlamig ang buong katawan ni Emmanuel nang makita kung ano yon. Ang cellphone niya. Ang cellphone na tinatago niya sa ilalim ng unan. Ang cellphone na ginagamit niya para kausapin ang abogado niya. Naiwan niya itong nakapatong sa silya nung hinila niya si Isabel palabas. At dahil nagmamadali siya kanina, nakalimutan niyang ilak ang screen. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Clarissa. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng luha. Puno na ito ng apoy, galit, at higit sa lahat, pagkabigo. Itinaas ni Clarissa ang cellphone at ipinakita ang screen kay Emmanuel. Doon, nakabalandra ang huling text message na ipinadala niya kanina lang. Attorney, siguraduhin mong maililipat lahat ng assets sa mga bata bago mamatay si Clarissa. Wag na wag mong ipapaalam sa kanya na hindi ako nawawala sa sarili ko. Bumagsak ang mundo ni Emmanuel. Wala nang lusot. Nahulog na ang maskara. Bumagsak ang katahimikan sa pagitan nila. Mas mabigat pa ito kaysa sa anumang sigawan. Nanginginig ang kamay ni Clarissa habang hawak ang cellphone. Ang liwanag mula sa screen ay tumatama sa kanyang mukha na ngayon ay basang-basa na naman ng luha. Pero hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng purong galit. Tinitigan niya si Emmanuel. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Ang lalaking pinapasok niya sa buhay nila ng mga bata dahil sa awa at pag-ibig. Pinagmukha mo akong tanga. Bulong ni Clarissa. Ang boses niya ay nanginginig, parang sasabog anumang oras. Humakbang palapit si Emmanuel. Nakataas ang dalawang kamay na parang sumusuko. Clarissa, magpapaliwanag ako. Huwag kang lalapit. Sigaw ni Clarissa. Buong lakas niyang ibinato ang cellphone sa dibdib ni Emmanuel. Bumagsak ito sa sahig at nagkahiwa-hiwalay ang pyesa. Nagpaliwanag ka na, Emmanuel. Malinaw na malinaw. Turo ni Clarissa sa sirang cellphone. Hinihintay mo na lang pala akong mamatay, di ba? Kaya ka nagkunwaring baliw. Para ano? Para kapag namatay na ang katulong na si Clarissa, makukuha mo na ang mga anak mo nang walang kahirap-hirap. Hindi totoo yan. Mabilis na sagot ni Emmanuel. Lumuhod ito sa harap niya. Hinawakan nito ang laylayan ng duster niya. Ginawa ko yun dahil natakot ako. Natakot ako na ipagtabuyan mo ako kapag nalaman mong ako to. Gusto ko lang makasama kayo. Gusto ko lang makabawi. Tinadyakan ni Clarissa ang kamay ni Emmanuel palayo. Makabawi? Mapait na tumawa si Clarissa. Ang tawa ay tunog ng isang taong wasak na wasak. 7 taon, Eman. 7 taon akong nagtago para hindi masira ang buhay mo. Tapos, babalik ka dito. Magsisinungaling ka sa harap ko? Sa harap ng mga bata? Napahawak si Clarissa sa kanyang tiyan. Kumirot ito. Isang matinding hilab na parang may pumipiga sa matres niya. Pero binaliwala niya ang sakit. Ang sakit sa puso niya ang mas matindi. Akala ko totoo. Hagulgol ni Clarissa. Akala ko, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Yun pala, script mo lang ang lahat. Ang galing mo, Sir Emmanuel. Ang galing-galing mong umarte. Mahal kita, Clarissa. Sigaw ni Emmanuel. Tumutulo na rin ang luha. Wala akong pakialam sa kumpanya. Wala akong pakialam kay Isabel. Ikaw lang at ang mga bata ang gusto ko. Sinungaling! Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas sina Carlo, Clara at Kaloy. Kusot-kusot ang mga mata. Gising dahil sa sigawan. Mama? Tawag ni Clara. Takot na takot.
Bakit po kayo nag-aaway ni Tito Eman? Nakita ni Clarissa ang takot sa mata ng mga anak niya at lalo siyang nadurog. Pati ang mga bata, naloko nito. Pati sila, napaniwala sa mabait na Tito Eman. Tumalikod si Clarissa at mabilis na naglakad papunta sa pinto ng bahay. Binuksan niya ito ng padabog. Lumabas ka. Utos niya kay Emmanuel nang hindi lumilingon. Clarissa, please, gabi na. Delikado sa labas, pakiusap ni Emmanuel. Humarap si Clarissa. Ang mukha niya ay wala ng emosyon. Patay na ang awa. Mas delikado ang mga anak ko kapag kasama ka. Lumayas ka sa pamamahay ko. Ngayon din. Dahan-dahang tumayo si Emmanuel. Tumingin siya sa mga bata na umiiyak na ngayon. Gusto niyang lumapit, pero hinarangan ni Clarissa ang daan gamit ang kanyang katawan. Wala nang nagawa si Emmanuel. Yumuko ito at lumabas sa pinto. Sumuong sa dilim ng gabi. Padabog na isinara ni Clarissa ang pinto. Ikinandado niya ito 2 beses. Pagkatapos, sumandal siya sa pintuan at dahan-dahang padausdos na umupo sa sahig. Mama? Tawag ni Kaloy. Lumalapit sa kanya. Huwag kayong lalapit. Bulong ni Clarissa. Biglang may mainit na likido ang dumaloy sa kanyang hita. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa. Ang kirot sa kanyang tiyan ay naging isang pagsabog, para siyang sinaksak ng 1,000 karayom. Ah! Napasigaw si Clarissa sa sakit. Napalupagi siya sa sahig. Mama, may dugo! Tili ni Clara nang makita ang pulang likido na kumakalat sa sahig mula sa paanan ng ina. Nandidilim ang paningin ni Clarissa. Ang boses ng mga anak niya ay parang nagiging malayo. Ang paligid ay umiikot. Ang huling narinig niya ay ang kalabog sa pinto. Isang malakas na tadyak. Bumukas ang pinto at pumasok ang hangin at ang isang pamilyar na boses. Clarissa! Nakita niya ang malabong anyo ni Emmanuel na tumatakbo palapit sa kanya bago lamunin ng dilim ang kanyang mundo. Napakabilis ng takbo ng sasakyan ni Emmanuel. Halos lumipad ito sa basang kalsada. Pero para sa kanya, parang ang bagal-bagal ng mundo. Sa rearview mirror, nakikita niya ang maputlang mukha ni Clarissa sa backseat. Walang malay. Duguan ng duster. Ang mga bata ay naiwan sa mabait na kapitbahay na si Aling Nena. Mabuti na lang at nandoon ito. Hindi kakayanin ni Emmanuel na makita ng mga bata na namamatay ang nanay nila. Clarissa, kumapit ka. Bulong ni Emmanuel habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Namumuti ang kanyang mga knuckles. Huwag mo akong iiwan. Huwag ngayon. Parang awa mo na. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigil ay tumulo na. Ang huling bagay na nakita ni Clarissa bago ito nawalan ng malay ay ang mukha niyang puno ng kasinungalingan. Ang huling naramdaman nito ay galit. Kung mamamatay si Clarissa ngayong gabi, mamatay itong ang alam ay niloko siya ng lalaking minahal niya. Hindi matanggap ni Emmanuel yon. Pagdating sa ospital, binuhat niya si Clarissa papasok ng emergency room. Tulong! Kailangan namin ng tulong! Sigaw niya, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa hallway. Agad silang sinalubong ng mga nurse at doktor. Isinakay si Clarissa sa stretcher. Sir, hanggang dito na lang po kayo. Harang ng isang nurse nang tangkain niyang sumunod sa loob. Napasandal si Emmanuel sa pader habang isinasara ang pinto ng air. Ang puting damit niya ay may mantsa ng dugo ni Clarissa. Napaupo siya sa sahig. Tinakpan niya ang kanyang mukha at umiyak. Umiyak siya nang parang bata. Kasalanan ko to. Paulit-ulit niyang bulong. Kung hindi ko siya ini-stress, kung hindi ako nagsinungaling, baka hindi lumala ang sakit niya. Lumipas ang oras, 1 oras, 2 oras. Para itong habang buhay, kinuha ni Emmanuel ang cellphone niya, ang bago niyang cellphone, at tinawagan ang lahat ng espesyalista na kilala niya. Ipinasundo niya ang pinakamagaling na OB-GYN sa lungsod, ang kaibigan ng pamilya nila na si Dr. Cruz. Iligtas mo siya, Doc. Utos ni Emmanuel nang dumating ito.
Ibibigay ko ang lahat. Ang kumpanya, ang pera, lahat. Buhayin mo lang siya. Pumasok si Dr. Cruz sa ER. Muling naghintay si Emmanuel. Ang katahimikan ng ospital ay binabasag lang ng tunog ng orasan at ng kanyang mabibigat na paghinga. Makalipas ang isa pang oras, bumukas ang pinto. Lumabas si Dr. Cruz. Tinanggal nito ang surgical mask. Mabilis na tumayo si Emmanuel. Doc, kamusta siya? Wala na ba siya? Tinitigan siya ng doktor ng seryoso. May kakaibang ekspresyon sa mukha nito. Hindi lungkot, kundi pagtataka. Emmanuel, panimula ng doktor. Stable na siya. Naagapan namin ang pagdurugo. Napabuntong hininga si Emmanuel. Muntik na siyang matumba sa sobrang ginhawa. Napahawak siya sa balikat ng doktor para suportahan ang sarili. Salamat sa Diyos, bulong ni Emmanuel. Salamat, Doc. Gagawin ko ang lahat para sa recovery niya. Magkano ang kailangan para sa chemotherapy? Sa radiation? Kumunot ang noo ni Dr. Cruz. Tiningnan nito ang chart na hawak niya. Tapos ay tumingin ulit kay Emmanuel ng may pagtataka. Chemo? Radiation? Tanong ng doktor. Emmanuel, anong pinagsasasabi mo? Hindi niya kailangan ng chemo. Natigilan si Emmanuel. Pero, stage 4 cancer. Yun ang sabi ng doktor sa kanya. Kumalat na daw. Umiling si Dr. Cruz. Isang iling na puno ng dismaya sa propesyon. Makinig ka sa akin? Seryosong sabi ni Dr. Cruz. Tiningnan ko ang loob niya. Nag-run ako ng emergency biopsy at scans habang inaagapan ng pagdurugo. Walang cancer, Emmanuel. Walang tumor na kumakalat. Parang nabingi si Emmanuel. Ha? Pero yung dugo, yung sakit, severe uterine fibroids o myoma, paliwanag ng doktor. May malalaking bukol sa matres niya, oo. At dahil sa sobrang stress, marahil sa matinding emosyon, pumutok ang isa sa mga ugat nito kaya siya dinugo ng malala. Delikado yon. Nakakamatay kung napabayaan, pero hindi yon cancer. Nagpatuloy ang doktor. Hindi siya mamamatay, Emmanuel. Ooperahan natin siya para tanggalin ang myoma. Pagkatapos nun, magiging normal na ulit ang buhay niya. Hahaba pa ang buhay niya. Napaupo ulit si Emmanuel sa bangko. Hindi cancer, hindi mamamatay si Clarissa. Dapat ay tumalon siya sa tuwa. Dapat ay magdiwang siya. Pero may isang bagay na sumagi sa isip niya na nagpakuyom ng kanyang mga kamao. Ang takot sa mga mata ni Clarissa kanina. Ang pag-iyak nito sa parke. Ang desisyon nitong ibigay ang mga bata kay Emmanuel dahil akala nito ay mawawala na siya. Lahat ng yun ay dahil sa isang maling diagnosis. Doc? Seryosong tanong ni Emmanuel. Ang boses ay nanginginig sa galit. Posible bang magkamali ang isang doktor ng ganon kalala? Ang mapagkamalang stage 4 cancer ang simpleng myoma? Nagkibit balikat si Dr. Cruz. Posible kung tanga ang doktor. O kaya naman, tumigil ang doktor at tumingin kay Emmanuel ng makahulugan. Kung may nakialam sa resulta ng lab tests niya, Isabel, ang pangalan ay sumabog sa isip ni Emmanuel na parang bomba. Naalala niya ang ngisi ni Isabel kanina. Ang sabi nito, "Not my problem." Alam ni Isabel. O baka si Isabel mismo ang may gawa. Kaya nito ang lahat. Kaya nitong bayaran ng isang maliit na klinika sa probinsya para pikein ang resulta. Ginawa niya to para sirain ang loob ni Clarissa. Para sumuko ito. Para mamatay ito sa takot at stress bago pa man malaman ni Emmanuel ang totoo. Hayop ka, bulong ni Emmanuel. Ang galit na nararamdaman niya ngayon ay hindi niya pa nararamdaman sa tanang buhay niya. Pwede ko na ba siyang makita? Tanong ni Emmanuel. Tumango si Dr. Cruz. Nasa recovery room na siya. Gising na siya, pero mahina pa. Kailangan niya ng pahinga, kaya huwag mo siyang istressin. Tumayo si Emmanuel. Pinagpag niya ang kanyang damit. Huminga siya ng malalim para kalmahin ang sarili. Hindi pwedeng makita ni Clarissa ang galit niya.
Pumasok siya sa kwarto. Maputla si Clarissa. Nakakabit ang dextrose sa kamay nito. Nakatingin ito sa kisame, tulala. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa pisngi nito. Nang marinig nito ang pagbukas ng pinto, dahan-dahan itong lumingon. Nang makita niya si Emmanuel, hindi na siya nagalit. Wala na siyang lakas para magalit. "Bakit nandito ka pa?" bulong ni Clarissa, halos hindi marinig. "Umalis ka na. Kunin mo na ang mga bata." Lumapit si Emmanuel sa kama. Hinawakan niya ang kamay ni Clarissa. Malamig ito. "Clarissa, mamamatay na ako, di ba?" Putol ni Clarissa. Pumikit ito ng mariin. "Naramdaman ko ang pag-ubos ng dugo ko kanina. Ito na yon, ang huling gabi ko." Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Emmanuel. "Ipangako mo sa akin, Emmanuel," pakiusap niya. "Kahit sinungaling ka, kahit niloko mo ako, ipangako mong mamahalin mo sina Carlo, Clara at Kaloy. Huwag mong hahayaang saktan sila ni Isabel." Bawat salita ni Clarissa ay parang punyal sa puso ni Emmanuel. Nasasaktan siya para sa babaeng mahal niya na nagdurusa sa isang bagay na hindi naman totoo. Umiling si Emmanuel. Pinunasan niya ang luha sa pisngi ni Clarissa. "Hindi ko maipapangako yan," sabi ni Emmanuel. Dumilat si Clarissa. Anong ibig mong sabihin?" Bumunot si Emmanuel ng isang papel mula sa bulsa niya. Ang tunay na medical report na inabot ni Dr. Cruz. "Hindi ko maipapangako na aalagaan ko sila mag-isa," sabi ni Emmanuel, tumutitig sa mga mata ni Clarissa. "Dahil kailangan, tayong dalawa ang magpapalaki sa kanila." Itinaas niya ang papel. "Wala kang cancer, Clarissa. Mabubuhay ka. Matagal ka pang mabubuhay." Paulit-ulit na binasa ni Clarissa ang papel na hawak niya. Ang mga letrang nakasulat ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Benign. Uterine leiomyoma. Curable. Walang salitang cancer. Walang stage 4. Walang death sentence. Nang hina ang mga kamay ni Clarissa at nalaglag ang papel sa kanyang kandungan. Tumingin siya kay Emmanuel. Gusto niyang magalit dahil baka niloloko na naman siya nito. Pero nakikita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nakikita niya ang pagod at ang tunay na saya. Naligtas siya. "Hindi ako mamatay?" tanong ni Clarissa. Parang batang naghahanap ng kasiguraduhan. "Hindi, Clarissa," madiing sagot ni Emmanuel. Hinawakan nito ang kamay niya, pero agad ding binitawan. Tila naalala na wala na pala itong karapatang humawak sa kanya. "Simpleng operasyon lang ang kailangan mo," patuloy ni Emmanuel. "Tatanggalin ang myoma. Pagkatapos noon, gagaling ka na." Napapikit si Clarissa. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. Kasabay noon, parang nabunutan siya ng 1,000 tinik sa dibdib. Buhay siya. Makikita pa niyang lumaki si Carlo. Masusuklayan pa niya si Clara. Mayayakap pa niya si Kaloy. Biglang bumuhos ang luha niya. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa sobrang pasasalamat. Pero sa gitna ng kanyang pag-iyak, may isang tanong na sumagi sa isip niya. Isang tanong na nagpaalam muli ng kanyang dugo. "Pero bakit?" Humikbi si Clarissa. Bakit sinabi ng doktor sa klinik na cancer? Bakit niya ako tinakot ng ganoon? Alam mo ba kung paano ako namatay? Nang paulit-ulit sa kaiisip kung paano ko iiwan ang mga anak ko. Bumalatay ang dilim sa mukha ni Emmanuel. "Hindi nagkamali ang doktor na yon, Clarissa." Seryosong sabi ni Emmanuel. Binayaran siya. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa. "Ano?" "Si Isabel," banggit ni Emmanuel sa pangalang kinasusuklaman nilang pareho. "Siya ang may pakana. Gusto kanyang sirain. Gusto niyang sumuko ka sa buhay para kusa mong ibigay sa akin ang mga bata o para lumayo ka na lang." Umiling si Clarissa. Hindi niya maubos maisip na may taong ganoon kasama. Demonyo siya. "Oo," sang-ayon ni Emmanuel. "At sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang bawat luhang pumatak sa'yo." Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Hindi kumatok ang pumasok.
Ang yabag ng takong nito ay umaaling-awngaw sa tahimik na silid. Si Isabel, may dala itong basket ng prutas, pero ang nangiti sa labi nito ay parang lason. "Oh, look who's awake!" Bati ni Isabel na parang walang nangyari. "Nabalitaan ko ang nangyari. Sayang naman. Akala ko tuluyan ka ng mawawala." Nagtagis ang bagang ni Clarissa. Gusto niyang bumangon at sabunutan ng babaeng ito, pero masyado pa siyang mahina. Humarang si Emmanuel sa pagitan nila. "Get out, Isabel." Mahinang utos ni Emmanuel, pero puno ng banta. Tumawa lang si Isabel. "Relax, honey. Nandito ako para dalawin ang ina ng mga anak mo. Tutal, malapit na rin naman siyang..." "Buhay siya, Isabel," putol ni Emmanuel. Inilabas niya ang tunay na medical report at ipinakita ito sa mukha ni Isabel. "At alam na namin ang ginawa mong pagpapeke sa medical records niya." Natigilan si Isabel. Nawala ang nangisi sa labi nito. Napalitan ito ng takot. I don't know what you're talking about." Tanggi ni Isabel. Umaatras papunta sa pinto. "Baliw ka na ba? Baka nagkamali lang ang klinik na pinuntahan niya. Huli ka na," sabi ni Emmanuel. Mula sa likuran ni Isabel, pumasok ang dalawang pulis. "Miss Isabel Cortez," tanong ng isa sa mga pulis. "Inaaresto ka namin sa reklamong falsification of medical documents at grave coercion. Ang doktor na binayaran mo sa klinik, kumakanta na siya ngayon sa presinto." Namutla si Isabel. "No, hindi niyo ako pwedeng hulihin. Alam niyo ba kung sino ako? Emmanuel, sabihin mo sa kanila." Tinitigan lang siya ni Emmanuel ng malamig. "Dalhin niyo na siya." "Emmanuel, honey, gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang akong ipakulong." Sigaw ni Isabel habang pinoposasan siya ng mga pulis. Nagpupumiglas ito, nawala na ang poise at pagka-arogante. "Clarissa, sabihin mo sa kanila, maawa ka." Tumingin si Clarissa kay Isabel. Naalala niya ang gabi ng Baguio kung kailan siya pinalayas nito. 7 taon na ang nakakaraan. Naalala niya ang takot na naramdaman niya nung akala niyang may cancer siya. "Wala akong sasabihin," sagot ni Clarissa ng mahinahon. "Gawin niyo na ang trabaho niyo, sir." Kinaladkad ng mga pulis si Isabel palabas. Ang sigaw nito ay unti-unting nawala sa hallway. Bumalik ang katahimikan sa kwarto. Nakahinga ng maluwag si Clarissa. Sa wakas, tapos na ang bangungot. Wala na ang kontrabida sa buhay nila. Pero may isa pa. Tumingin siya kay Emmanuel. Nakatayo ito sa may bintana, nakatalikod. Nakayuko ang ulo nito. "Salamat," basag ni Clarissa sa katahimikan. "Salamat sa pagliligtas sa akin at sa pagpapakulong sa kanya." Humarap si Emmanuel. Malungkot ang mga mata nito. "Maliit na bagay lang yan kumpara sa kasalanang nagawa ko sa iyo, Clarissa," sabi ni Emmanuel. Lumapit ito ng kaunti, pero nanatili sa distansya. "Sasagutin ko ang lahat ng gastos sa ospital," panimula ni Emmanuel. "Pati ang pag-aaral ng mga bata. Nagbukas na ako ng trust fund para sa kanila. Hindi mo na kailangang mag-alala sa pera habang buhay." Kumunot ang noo ni Clarissa. "Anong ibig mong sabihin?" Ngumiti ng mapait si Emmanuel. "Alam ko namang hindi mo ako mapapatawad sa pagsisinungaling ko, sa pagpapanggap kong nawawala ako sa sarili." Paliwanag niya. "Kaya kapag magaling ka na, aalis na ako." Natigilan si Clarissa. Ito ang gusto niya kanina, di ba? Ang lumaya si Emmanuel sa buhay nila. "Babalik ako sa Maynila," patuloy ni Emmanuel. "Hindi kita guguluhin. Padadalhan ko lang kayo ng sustento. Kontento na akong malaman na buhay ka at ligtas ang mga anak ko." Tumalikod si Emmanuel at naglakad papunta sa pinto. Ang bawat hakbang niya ay parang tumatapak sa puso ni Clarissa. Nakita ni Clarissa ang pagbagsak ng balikat ni Emmanuel. Ito ang lalaking minahal niya. Oo, nagsinungaling ito. Oo, nagpanggap ito. Pero ginawa nito ang lahat para iligtas siya ngayong gabi. Hinawakan ni Emmanuel ang doorknob.
Magpagaling ka, Clarissa. Huling sabi nito bago tuluyang lumabas at isinara ang pinto. Naiwan si Clarissa sa puting kwarto. Buhay, ligtas, mayaman na dahil sa sustento. Pero bakit parang biglang naging napakalamig? Napatingin siya sa pinto. Gusto niyang sumigaw. Pigilan ito. Pero pinigilan siya ng pride niya. Pinigilan siya ng takot na baka masaktan ulit siya. Biglang bumukas ulit ang pinto. Pumasok sina Carlo, Clara at Kaloy kasama si Aling Nena. Tumakbo ang mga ito palapit sa kama niya. Mama! Mama! Iyak ni Clara. Okay ka na po ba? Niyakap ni Clarissa ang mga anak. Oo, anak. Okay na si Mama. Hindi na aalis si Mama. Tumingin si Kaloy sa paligid. Sumilip pa ito sa ilalim ng kama. Mama, tanong ng inosenteng bata. Si Papa po. Si Tito Eman. Saan siya pumunta? Sabi niya babantayan ka niya. Tumingin si Clarissa sa pinto kung saan lumabas si Emmanuel. Umalis na siya, anak. Sagot ni Clarissa at naramdaman niya ang pagtulo ng panibagong luha. Umalis na siya. Babalik pa po ba siya? Tanong ni Carlo. Hindi nakasagot si Clarissa dahil sa pagkakataong ito, siya naman ang hindi sigurado. Hinayaan niyang umalis ang kaisa-isang lalaking handang gawin ang lahat para sa kanila. Tama ba ang ginawa niya? O pinakawalan niya ang kanyang kaligayahan dahil sa galit? Lumipas ang 6 na buwan. Mabilis na nagbago ang panahon tulad ng pagbabago sa buhay ni Clarissa. Magaling na siya. Ang operasyon ay naging matagumpay at ang kanyang lakas ay bumalik ng higit pa sa dati. Salamat sa sustento ni Emmanuel, nakalipat na sila sa isang maayos na apartment. Hindi na tumutulo ang bubong kapag umuulan. Hindi na kailangang maghati sa isang itlog ang 3 bata. Pero tuwing gabi, kapag tulog na ang triplets, nararamdaman ni Clarissa ang isang malawak na espasyo sa tabi niya. Isang espasyo na hugis Emmanuel. Tinupad ni Emmanuel ang pangako nito. Hindi na ito nagpakita. Pero alam ni Clarissa na nandoon lang siya. Tuwing umaga, may dumarating na sariwang prutas at gatas sa pinto nila. Tuwing may school program ang mga bata, napapansin ni Clarissa ang pamilyar na itim na sasakyan na nakaparada sa malayo, nakasilip lang. Hinding-hindi ito lumalapit. Isang hapon, habang nagliligpit si Clarissa ng mga gamit mula sa ospital na hindi pa niya nabubuksan, nakita niya ang isang lumang leather notebook. Nahulog ito mula sa bag na naiwan ni Emmanuel noong gabing isinugod siya nito sa ER. Dahan-dahan itong pinulot ni Clarissa. Ang pabalat ay lumana, pero ang amoy ay amoy Emmanuel, amoy ng mamahaling kolon at sigarilyo. Binuksan niya ang unang pahina, Day 1. Nahanap ko na siya. Diyos ko, ang payat niya. Gusto ko siyang yakapin, pero natatakot ako na kapag nakilala niya ako, tatakbo siya ulit. Napaupo si Clarissa sa sahig. Ito ang diary ni Emmanuel nung nagpapanggap itong may amnesia. Inilipat niya ang pahina. Day 4. Ang hirap. Ang hirap magpanggap na hindi ko sila kilala. Kanina, tinawag ako ni Carlo na tito. Gusto kong sumigaw na, Papa ako. Ako ang papa niyo. Pero kailangan kong magtimpi. Para sa kanila, tumulo ang luha ni Clarissa habang binabasa ang bawat pahina. Day 20. Nakita ko si Clarissa na umiiyak habang natutulog. Hinawakan ko ang kamay niya. Sabi ko sa sarili ko, kahit magalit siya sa akin habang buhay, basta gumaling lang siya, tatanggapin ko. Kahit maging villain ako sa kwento niya, basta buhay siya. Isinara ni Clarissa ang notebook. Niyakap niya ito sa kanyang dibdib. Sa loob ng 6 na buwan, ang pinanghawakan niya ay ang galit sa pagsisinungaling ni Emmanuel. Pero ngayon, nabasa niya ang puso nito. Ang pagsisinungaling nito ay hindi para manloko, kundi isang desperadong paraan ng isang lalaking takot na takot mawalan. Tumayo si Clarissa. Pinunasan niya ang kanyang luha. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Matagal niyang tinitigan ang number na nakasave bilang Emmanuel. Huminga siya ng malalim at pumindot ng mensahe.
Magkita tayo. Sa dating bahay. Ngayon din. Makalipas ang isang oras, nakatayo si Clarissa sa tapat ng luma nilang bahay sa squatters area. Bakante na ito ngayon. Puno ng alikabok at alaala. Dumating ang sasakyan ni Emmanuel. Bumaba ito, suot ang kanyang business suit, pero mukhang pagod. Namayat ito. Ang mga mata nito ay malungkot. Nang makita siya ni Emmanuel, agad na bumakas ang pag-aalala sa mukha nito. Hindi ito lumapit ng sobra. Nanatili ito sa ligtas na distansya, tila takot na mataboy muli. Clarissa, bungad ni Emmanuel, ang boses ay paos. May problema ba? Ang mga bata, may nangyari ba sa kanila? May kailangan ba kayo? Umiling si Clarissa. Nanatili siyang tahimik habang pinagmamasdan ng lalaki. Ang dating makisig at aroganteng CEO. Ngayon ay mukhang basahan sa harap niya. Halatang hindi ito natutulog. Halatang pinahihirapan nito ang sarili bilang parusa. Dahan-dahang itinaas ni Clarissa ang lumang notebook. Nanlaki ang mga mata ni Emmanuel. Namutla siya. Yan, nautal na sabi ni Emmanuel. Saan mo? Nabasa mo ba? Oo, sagot ni Clarissa. Binasa ko ang bawat pahina. Ang bawat kasinungalingan mo. Ang bawat takot mo. Ang bawat panalangin mo para sa akin. Napayuko si Emmanuel, hiyang-hiya. Patawad, Clarissa. Bulong niya. Alam kong wala akong karapatan. Alam kong galit ka pa rin. Aalis na ako. Ibigay mo na lang sa akin yan at... Tumalikod si Emmanuel. Handa nang umalis muli, tulad ng nakagawian niya nitong mga nakaraang buwan. Huwag kang umalis, utos ni Clarissa. Natigilan si Emmanuel. Dahan-dahan siyang lumingon. Lumapit si Clarissa. Isang hakbang, dalawang hakbang, hanggang sa maamoy na niya ang pamilyar na pabango ni Emmanuel na humalo sa amoy ng lumang kahoy ng bahay. May kinuha si Clarissa sa kanyang bulsa. Isang puting envelope. Inabot niya ito kay Emmanuel. Ano to? Tanong ng lalaki. Naguguluhan. Buksan mo, utos ni Clarissa. Nanginginig ang kamay na binuksan ni Emmanuel ang envelope. Sa loob, may dalawang bagay. Una, isang papel. DNA test result. Probability of paternity. 99.99%. Tumingin si Emmanuel kay Clarissa. Naluluha. Alam ko naman to, Clarissa. Hindi ko kailangan ng papel para malaman na anak ko sila. Alam ko, sagot ni Clarissa. At sa wakas, sumilay ang isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Para sa akin yan. Para ipaalala sa sarili ko na hindi lang tayo pinagtagpo ng tadhana para magkasakitan. Pinagtagpo tayo dahil may nabuo tayong maganda. At yung isa? Tanong ni Emmanuel. Kinakapa ang maliit na metal sa loob ng envelope. Inilabas niya ito. Isang susi. Kumunot ang noo ni Emmanuel. Susi? Para saan? Huminga ng malalim si Clarissa. Tinitigan niya si Emmanuel sa mata. Wala nang galit. Wala nang hinala. Puro pag-asa na lang. Susi yan ang apartment namin, sabi ni Clarissa. Natulala si Emmanuel. Bumuka ang bibig niya pero walang lumabas na salita. 6 na buwan na Eman, malambing na sabi ni Clarissa. Pagod na akong magising na may espasyo sa tabi ko. Pagod na si Kaloy na magtanong kung nasaan ang papa niya. At pagod na akong magpanggap na kaya ko ang lahat mag-isa. Lumapit palalo si Clarissa at hinawakan ang pisngi ni Emmanuel. Sabi mo sa diary mo, handa kang maging villain sa kwento ko, basta mabuhay lang ako. Tumango si Emmanuel, tumulo na ang luha. Pwes, bulong ni Clarissa. Ayoko ng villain. Ang kailangan ko ay partner. Ang kailangan ng mga bata ay ama. At ako, kailangan ko ng asawa na hindi na muling magsisinungaling sa akin. Clarissa, hindi na napigilan ni Emmanuel. Hinila niya si Clarissa at niyakap ng mahigpit. Sobrang higpit na parang gusto niyang idikit ang mga kaluluwa nila. Umiyak si Emmanuel sa balikat ni Clarissa. Ang iyak ng isang lalaking pinatawad.
kahit pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat. Pangako, hikbi ni Emmanuel. Pangako, hinding-hindi na ako magsisinungaling. Mamahalin kita araw-araw hanggang sa huling hininga ko. Gumanti ng yakap si Clarissa. Pumikit siya at naramdaman ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Sa loob ng sira-sirang bahay kung saan nagsimula ang kanilang paghihirap, doon din nagsimula ang kanilang bagong simula. Umuwi na tayo, Eman, bulong ni Clarissa. Hinihintay ka na ng mga anak natin. Napapikit si Clarissa habang dinadama ang mainit na simoy ng hangin mula sa dagat. Rinig na rinig niya ang banayad na hampas ng alon sa pampang, ang huni ng mga ibon, at ang masayang tawanan ng mga bisita. Malayo ito sa ingay ng kulog at kidlat noong gabing una silang nagkita muli. Malayo sa amoy ng gamot at takot sa ospital. Ngayon, ang paligid ay amoy bulaklak at asin. Amoy ng bagong simula. Mama, tara na po. Hinihintay na tayo ni Papa. Napadilat si Clarissa. Sa harap niya, nakatayo ang tatlong pinakamagagandang anghel sa mundo. Si Carlo at Kaloy ay gwapong-gwapo sa kanilang maliliit na barong. Si Clara naman ay mukhang prinsesa sa kanyang puting bestida. Hawak ang basket ng mga petals. Napangiti si Clarissa at pinigil ang pagtulo ng luha. Oo na, nandyan na. Sagot niya habang inaayos ang belo sa kanyang ulo. Nagsimulang tumugtog ang musika, isang pamilyar na kanta. Ang kanta na madalas iparinig ni Emmanuel sa kanya noong nagtatrabaho pa sila sa opisina, noong mga panahong palihim pa lang ang pagtingin nila sa isa't isa. Dahan-dahang naglakad si Clarissa sa white sand na nagsisilbing aisle. Sa dulo nito, sa ilalim ng isang arko na gawa sa kawayan at puting rosas, nakatayo si Emmanuel. Wala na ang gusot na t-shirt ng isang taong grasa. Wala na rin ang matigas na mukha ng isang CEO na takot sa mundo. Ang nakikita ni Clarissa ay isang lalaking payapa, isang lalaking puno ng pagmamahal. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Clarissa ang pagkislap ng luha sa mga mata ni Emmanuel. Pagdating niya sa altar, sinalubong siya nito. Hindi lang kamay ang iniabot ni Emmanuel, kundi ang buong puso nito. Ang ganda mo, bulong ni Emmanuel. Sobrang ganda mo. Bolero? Biro ni Clarissa, pero namumula ang pisngi. Nagsimula ang seremonya. Ang pari ay nagsalita tungkol sa pag-ibig, sa pagpapatawad, at sa ikalawang pagkakataon. Nang dumating ang oras ng palitan ng mga panata, huminga ng malalim si Emmanuel. Hinawakan niya ang kamay ni Clarissa ng mahigpit, takot na baka panaginip lang ang lahat. Clarissa, panimula ni Emmanuel, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Alam ng lahat kung paano tayo nagsimula. Sa isang pagkakamali, sa isang pagtakas, at sa isang malaking kasinungalingan. Tumahimik ang lahat ng bisita. Ang tunog lang ng dagat ang naririnig. Dati, akala ko kailangan kong magsuot ng maskara para mahalin mo ako. Akala ko, kailangan kong magpanggap na wala akong memorya para lang makapasok sa pinto mo. Patuloy ni Emmanuel. Tumulo ang luha ni Clarissa. Pinisil niya ang kamay ni Emmanuel. Pero tinuruan mo ako na ang katotohanan, kahit gaano kapait, ay mas matamis kaysa sa pinakamagandang kasinungalingan. Tinuruan mo akong maging matapang. Kinuha ni Emmanuel ang singsing mula kay Carlo. Kaya ngayon, sa harap ng Diyos, ng dagat, at ng ating mga anak, ipinapangako ko sa iyo, Clarissa, hinding-hindi na ako magsisinungaling. Ito na ang huling maskara na tinanggal ko. Ang makikita mo na lang mula ngayon ay ako, ang asawa mo, ang ama ng mga anak mo. Namamahalin ka sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan. Isinuot niya ang singsing sa daliri ni Clarissa. Ngayon, si Clarissa naman. Pinunasan niya ang kanyang luha. Tumingin siya kay Emmanuel at pagkatapos ay sa tatlong batang nakaupo sa unahan na nakangiti sa kanila. Emmanuel, sabi ni Clarissa, 7 taon akong namuhay sa takot. Takot sa nakaraan, takot sa bukas, takot na mawala ang mga anak ko.
Huminga siya ng malalim. Nung gabing dumating ka sa pintuan ko, akala ko isa ka na namang bagyo, pero ikaw pala ang bahaghari pagkatapos ng ulan. Napangiti si Emmanuel. Pinapatawad na kita, Eman, hindi dahil nakalimutan ko ang sakit, kundi dahil mas matimbang ang pagmamahal ko sa'yo. At ipinapangako ko na hindi ka na mag-iisa. Haharapin natin ang lahat ng bagyo ng magkasama. Tayong 5. Isinuot ni Clarissa ang singsing kay Emmanuel. You may now kiss the bride. Nang halikan siya ni Emmanuel, narinig nila ang hiyawan at palakpakan ng mga bisita. Pero ang pinakamalakas na narinig nila ay ang sigaw ng triplets. Yehey! Kiss sila papa at mama! Ew! Nakakasilaw! Tawa ni Kaloy habang tinatakpan ng mata. Naghiwalay ang labi ni na Clarissa at Emmanuel. Parehong tumatawa. Agad nilang kinarga ang mga bata. Isang malaking group hug sa harap ng altar. Habang papalubog ang araw, nagkulay kahel at lila ang langit. Naupo ang bagong kasal sa buhanginan. Pinapanood ang kanilang mga anak na naghahabulan sa pampang. Pilit na hinahabol ang mga alon. Isinandal ni Clarissa ang kanyang ulo sa balikat ni Emmanuel. Masaya ka ba? Tanong ni Emmanuel. Inaakbayan siya. Sobra, sagot ni Clarissa. Parang panaginip. Hindi ito panaginip, bulong ni Emmanuel. Hinalikan ang tuktok ng ulo niya. Ito ang totoo. Ito ang reality natin. Pinanood ni Clarissa ang mga anak niya. Si Carlo na nadapa pero tumayo agad at tumawa. Si Clara na kumakanta. Si Kaloy na kumakaway sa kanila. Marami pa silang pagdadaanan. Hindi laging magiging ganito. Kaganda ang panahon. Darating ang mga bagyo, ang mga sakit, ang mga problema. Pero sa pagkakataong ito, wala nang magtatago. Wala nang tatakbo. Wala nang magsisinungaling. Dahil ang pundasyon ng pamilyang ito ay hindi na binuo sa buhangin ng panlilinlang, kundi sa bato ng pagpapatawad at katotohanan. Hinawakan ni Clarissa ang kamay ni Emmanuel habang tuluyang lumulubog ang araw sa karagatan. Sa wakas, tahimik na ang kanyang puso. Buo na ang kanilang pamilya. At iyon ang pinakamagandang katapusan na mahihiling niya.